Hello po, shout out kay Sister Emmy. I would like to answer your question. Okay, pero summarize muna natin sa dalawang points, no? Una-una, ayon sa pagkakaintindi ko sa tanong mo, meron kang napulot na katuruan mula sa pinanggalingan mong church. Okay? Binanggit mo na dyan kung ano yung pangalan ng church. So, I believe, no, na ang katuruan na yan is walang tinawag na pastor sa Bible maliban sa ating Panginoong Kristo. At base nga dyan sa unawa na yan, hindi tayo dapat tumawag na pastor sa mga Christian leaders o mga church leaders. Alright? Sa inyo una. Pangalawa, yung sa tanong mo, may mga tao kasi na gusto pinaglilingkuran. Mga church leaders na ang gusto nila sila yung pinaglilingkuran. Kaya dapat hindi tayo magtawag na pastor. Okay? So, doon sa pangalawang punto muna, no? Sa tingin ko hindi siya magandang gamitin bilang argumento. Yung ugali ng tinatawag mo na pastor. Paano kung mabuting pastor yan? Kaya okay na sa'yo, tawagin na pastor yan. Tapos kapag hindi siya okay, may ugali, bossy, authoritative, hindi siya dapat tawagin pastor. So nakadepende sa ugali, no? Kung pwede, kung okay or hindi tayo tumawag na pastor sa mga church leaders. So I believe that's a very poor reason para gamitin natin, ano. And honestly, I admit may mga pastor talaga na bossy, authoritative. Sa halip na sila yung maglingkod, sila yung pinaglilingkuran. So tama naman yon. Pero kung yan ang gagamitin natin reason para hindi natin tawagin na pastor yung mga church leaders, no, wag naman, no, kasi hindi naman lahat ng pastor ganyan. Okay? Doon sa una, hindi po totoo na si Kristo lang ang tinawag ng pastor sa Bible, at hindi po totoo na masama or hindi pwede or hindi dapat tayo tumawag na pastor, no, sa mga church leaders natin ayon sa Bible. Dahil kapag binasa natin yung Ephesians chapter 4 verse 11, malinaw po dyan na nagbigay ang Panginoon ng mga pastors. Hindi lang pastor, pastors, plural. So, sino yung tinatawag niya ng mga pastor kung hindi mga tao yan? Kung hindi yan mga church leaders? Diba? Yung mga apostoles dyan, sasabihin nyo mga tao yan. Yung mga propeta dyan, sasabihin nyo mga tao yan. Yung evangelist na binanggit din nyo sa talata, sasabihin nyo tao yan. Yung teachers, sasabihin nyo tao yan. Yung mga pastors na binanggit dito sa Ephesians chapter 4 verse 11, hindi ba yung mga tao? Well, mga tao po yan. Okay? At kung pag-aaralan pa natin, yung pastors niyan, they are church leaders. Yung salitang overseer, yung salitang bishop, yung salitang elder, no, at yung salitang pastor, yung mga terms na yan ay tumutukoy lamang sa isang opisina. Yan po yung pastoral office, church leader na opisina or ministry. Okay, so yun po yung sagot natin. God bless po, Sister Emmy.